Gusto niyo po ba ng mga istoryang nakaka-inspire, exciting at worthwhile tungkol sa mga paborito niyong brand at negosyo? Manood na po dito sa ating TIKT Features. Ang pagninegosyo po talaga ay isa ring gift o biyayang maituturing. Gaya ni Kajem, isa ring simpleng negosyante, sa Laguna lang po ito ang nagtagumpay. Umangat sa buhay dahil sa kanyang sipag at determinasyon. Nagsimula din po siyang walang-wala, freelance makeup artist. Pero ngayon, ang kanyang parlor sa Laguna, dinadayo. Ba't kaya? Narito ang report. Larawan ng kasipagan. Ito ang mukhang tatambad sa iyong paningin pag nakita mo si Mark Lee Duhali aka Bambi sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Gupit dito, makeup doon, masusin tinitingnan ni Bambi, isang salon owner ang pangangailangan ng kanyang bawat customer. Matapos ang buong araw ng pagtatrabaho, masayang umuwi si Bambi sa kanyang tahanan. Nakarugtong mismo ng kanyang parlor sa San Pedro, Laguna. Masarap ang feeling. Pag nakita mo yung pinaghirapan mo na pundar mo, nawawala yung pagod mo. Pero hindi biro ang pinagdaanan ni Bambi upang matupad ang dati isang pangarap lamang. Maliit pa lang talaga ako. Parang negosyante na talaga ako. Siguro mga grade 4 pa lang, marunong na nagtitinda na ako ng mga gulay, isda, gano'n. Galing sa isang mahirap na pamilya si Bambi. Bunso sa 6 na magkakapatid. Isang katekista ang kanyang ina habang magsasaka naman ang kanyang yumaong ama. Marami rin ko siya kasi syempre pag sa school ka, minsan maraming mga classmate mo, gano'n, binubuli ka. Pero mas gusto kong makatulong din sa pamilya kasi nag-aaral din mga kapatid ko ng college. Hindi nakatapos ng kolehiyo si Bambi at umabot lamang ng second year college. Matapos ito, kumuha siya ng vocational course para sa mga beautician na kanyang likas na talento. Sinimulan po ni Mark Lee aka Bambi ang kanyang karir bilang isang freelance makeup artist sa mga pageant at mga kasalan. Abay dahil sa masipag, matyaga, mula doon, umangat po ang kanyang buhay. As junior stylist lang, parang nagtutulong magbabanlaw, ganun ginagawa ko. Blower, parang pang merienda lang, okay na sa akin, importante matututo ako. Nang nakapag-graduate na ako sa TESDA, nagtayo na ako ng salon dyan sa St. Joseph. Sabi ko, dito, mura sa akin. Doon, medyo macho. Doon na lumipat sa akin. Kaya hanggang sa dumami yung mga mga customer. Sa pagdami ng kanyang kliyente, naisip ni Bambi na kumuha na ng sariling bahay para iisang lugar na lang ang pupuntahan ng kanyang kliyente. Pag mangupahan ka, ilang papalisin ka na ulit, lipat ka na lipat. Siyempre, yung mga regular client ko, nalilito, mahilo sila kung saan ka na naman basay. Kaya dito may open dito ng house ng P. Alvarez, nagkuha na ako. Iba pa rin talaga pag may sarili kang bahay. Sa tulong ng PA Properties, nakamit ni Bambi ang kanyang minimithi. Anya, matapos maipasa ang requirements at magbayad ng equity, naghintay lang siya ng ilang buwan para sa maayos na turnover. Nagustuhan ko yung sa P Properties. Maganda yung, lalo pa dito sa St. Joseph Ridgeview, maliwalas, presko yung hangin para siyang nasa probinsya rin. Para sa akin, medyo mura yung dito. Tsaka, maganda yung talaga yung community. At siyempre, ang seguridad ng komunidad, numero 1 din sa listahan. Super safe dito. Tsaka ang daming gwardiya. Kaya umaga at gabi, nakabantay talaga mga kahit yung gabi, kahit anong oras nga ako nag-open Minsan alas 3, naabot ako alas 3 madaling araw. Ayon kay Joren Reyes, Assistant Vice President for Property Management and Project Delivery ng PA Properties, kilala ang kanilang kumpanya sa pagtatayo ng ligtas, dekalidad at abot-kayang mga tahanan. Katunying PA Alvarez Properties and Development Corporation or mas kilala sa tawag na PA Properties
was established way back in 1994. We're actually one of the largest developers for low to medium cost housing units dito sa Southern Luzon. We've already completed like 44 communities na may kabuuang lawak na 219 hectares and with more than 24,000 housing units. Priority din po namin, Katunying, na magtayo ng mga proyekto sa mga malalapit sa hanap buhay, sa public transportation system, at sa mga pangunahing pangangailangan ng ating mga kababayan, katulad ng mga paaralan at ospital. Marami sa mga wala pang bahay ang nag-aatubili dahil sa iniisip ng magiging bayarin. Pero sabi nga nila, kung gusto, may paraan. Pero kung ayaw, maraming dahilan. Pero ba't ka pa magdadahilan kung napaka-affordable nga naman? Mura lang naman ang reservation before, mga 5,000. May first DP before, tsaka second DP. Iwan ko lang kung ano ng process, ngayon. Tapos, sa first DP, medyo mahal, konti. Tapos, medyo pamura ng pamura kasi siya. Tapos, pares nito, yung monthly ko na lang, nasa 3,000 na lang. Ayon sa mga eksperto, ang bahay ay isa sa pinakamalaki at pinakamagandang investment na ating magagawa sa ating buhay. Hindi lamang ito nagbibigay ng seguridad at estabilidad sa atin at sa ating pamilya, kundi tumataas din ang value nito habang tumatagal. At sa pag-aabot ng layuning ito, may institusyon na handang umagapay. Alam mo, Katunying, gusto namin mag-create ng positive impact sa buhay ng mga kababayan nating Pilipino. And that is by way of providing them the opportunities na magkaroon ng sarili nilang bahay. Bawat Pilipino ay may kwento kung bakit patuloy silang nangangarap na magkabahay. And we wanted to become part of that story. Yung kwento ng pagtupad ng pangarap at pagkakaroon ng stability sa buhay. Tunay nga na bawat bahay may kwento at para kay Vambi, ito ay kasipagan, lakas ng loob, tiwala sa sarili at biyaya ng Panginoon. Bawat haligi ng tahanang ito ay pundasyon sa kasipagan ng anak ko. Masaya ako dahil nagkaroon ako ng mabuting anak na nakapundar ng kanyang bahay. Dati rin, parang, kaya ko ba? Kaya lang naisip ko na kaya nga ng iba, ba't hindi ko kaya, di ba? Tiyaga na ng tiyaga. Hindi po madali na makabili ng sariling bahay, hindi rin madali na magtagumpay sa buhay. Pero kagaya ng istorya ng tahanan ni Mark Lee o ni Bambi, wala pong imposible sa taong nagpupursige.